Darating na naman ang Pasko, ramdam na natin sa paligid ang liwanag ng mga dekorasyon, ang halimuyak ng malamig na hangin, at ang mga awit sa radyo. Ngunit higit sa mga ilaw at regalo, ang Pasko ay paalala ng pagmamahal, pag-asa, at bagong simula. Kung ikaw ay pagod, nalulungkot, o nag-iisa ngayong panahon, hayaan mong ang mensaheng ito ay magsilbing kausap mo, kaibigan mo, at gabay mo. Bago tayo magmadali sa pamimili, hahanda para sa kasiyahan, huminto muna tayo. Isara ang mata mo sandali, huminga ng malalim, at magsabi sa puso mo, Panginoon, salamat sa buhay ko ngayong taon. Salamat sa bawat hirap, sa bawat ligaya, at sa bawat aral na natutunan ko. Ang pasasalamat ay unang hakbang para maging makahulugan at mapayapa ang ating Pasko. Hindi lamang ito tungkol sa mga regalo o handa sa pagkain. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigay sa pamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, at sa mga nangangailangan. Kahit maliit ang maibigay mo, tandaan, mahalaga ang bawat kilos ng kabutihan sa Diyos. Isang simpleng ngiti, isang dasal para sa iba, o isang munting tulong, maaaring magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang tao. Ang Pasko rin ay panahon ng pag-asa. Sa kabila ng dilim, may liwanag na dumating sa mundo. Ang sanggol sa sabsaban ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo ngayong taon, tandaan, may pag-asa sa bawat bagong araw, may liwanag sa dulo ng bawat pagsubok. Panahon ito upang muling maniwala sa mga milagro, sa posibilidad ng kabutihan, at sa kapangyarihan ng pagmamahal. Huwag ding kalimutan ang katahimikan ng puso. Tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko ngayong taon? Paano ko mapapabuti ang aking sarili sa darating na taon? Ano ang mga bagay na dapat kong ipagpasalamat? At anong mga tao ang dapat kong pahalagahan? Ang simpleng pagninilay ay nakakatulong sa paglago ng ating espiritu at sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. May mga pagkakataon ding nasasaktan tayo, nagkakaroon ng tampuhan sa pamilya o kaibigan. Ngayon ang tamang panahon upang magpatawad, humingi ng tawad, at maghilom. Ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, ito rin ay tungkol sa kapayapaan sa ating puso at sa ating relasyon sa ibang tao. Isang simpleng paumanhin o patawad ay maaaring magdala ng labis na ginhawa at ligaya. Habang papalapit ang Pasko, tandaan, huwag sayangin ang oras sa galit, sama ng loob o selos. Magpasalamat sa bawat biyaya, magbigay ng pagmamahal kahit sa simpleng paraan, at magkaroon ng pag-asa kahit sa pinakadilim na araw. Isipin ang mga taong mahal mo at ang mga alaala na nagpapatibay sa iyo. At higit sa lahat, huwag kalimutang si Kristo ang tunay na dahilan ng Pasko. Huminga ka muna sandali, damhin ang kapayapaan sa paligid mo. Sa bawat liwanag ng parol at bawat awit ng Pasko, hayaang maramdaman mo ang init ng pagmamahal ng Diyos. Siya ang ating gabay, ang ating lakas, at ang ating pag-asa. Sa pagtatapos ng Pasko, alalahanin natin ang banal na pamilya, si Jesus, Birheng Maria, at San Jose. Sa kanilang halimbawa, natutunan natin ang pagmamahal, pagkakaisa, at pananampalataya. Naway maging inspirasyon sila sa ating pamilya at sa bawat araw ng ating buhay. Panginoon, sa paglapit ng Pasko, yakapin mo ang bawat nakikinig ngayon. Palakasin ang kanilang puso, patatagin sa hirap, at iparamdam na ang iyong pagmamahal ay laging nariyan sa bawat hakbang at bawat paghinga.